Naku po, nagpakita po ng interest po mga kabida, no? Ito hong Senado, na malaman po ang nilalaman nitong mahiwagang tax box po mga kabida, po, na dinala po ng Bureau of Internal Revenue po, dyan po sa House Committee on Justice. Okay? Yung laman daw ng naturang tax box mga kabida ay mga tax documents daw, na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manscarpio, po. Okay? Gusto kong malaman po ng mga mambabatas dyan po sa House Committee on Justice, kung talaga bang nagbabayad po ng tamang buwis, ito hong si VP Sara at saka si Attorney Manscarpio, sa kanilang mga negosyo po makabida as reflected doon ho sa Securities and Exchange Commission, mga kabida. Okay? Subalit, napigilan po itong mga mambabatas po, nabuksan ito. Dahil meron pong umiiral na batas, ito hong Tax Code of the Philippines mga kabida, kung saan meron pong provision doon na hindi ho basta-bastang buksan at ipakita po sa publiko ang mga tax documents ng mga taxpayers, lalong-lalo na po kung ito po ay isang high profile mga kabida, okay? Maaari lang po itong ipakita, buksan po mga kabida, okay, kung meron pong kautusan para sa isang legislative inquiry in aid of legislation. All right? And since ito pong impeachment proceeding ay hindi po in aid of legislation, kaya nagpasya po mga kabida ang komite na hindi na lang ito buksan, Okay? Actually, idinaan pa po sa boto po, mga kabida. Nanalo po yung opposition ho dito, po, sa botong 36-6, mga kabida, Okay? Now, since hindi po binuksan itong box dyan po sa Committee on Justice, nagka-interest po makabida ito hong Senado. Okay? Gusto po nilang buksan makabida ito hong box kung sakali man po mag-umpisa po ito hong impeachment trial, laban ho kay Vice President Sara Duterte, Ito yung sinabi po makabida ni Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson, mga kabida, po. Ito, pabasahin ko po mga kabida, ito hong article mula sa The Billionaire News Channel po, mga kabida. Okay? Ang sabi po dito, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson said it would be proper for the Senate to open the sealed Bureau of Internal Revenue records involving Vice President Sara Duterte once the impeachment complaints have been transmitted to the upper chamber for trial, mga kabida. So, nagka-interest po sila, na buksan itong box na ito, mga kabida. Okay? Rightly so, Lacson said in an ambush interview on Thursday. The senator cited legal restrictions surrounding the disclosure of income tax return documents based on the National Internal Revenue Code, a law governing taxation. Okay? Kasi I heard from former BIR Commissioner Kim Hinares, merong provision sa National Internal Revenue Code na sinasabi niya only with the written authority by the President na pwede mag-divulge ng mga ITRs ng BIR, mga kabida. So, kailangan kunin yon, he added, The issue arose from an earlier decision by the House Justice Committee to keep sealed a box submitted by the BIR containing the tax record of Duterte and her husband, lawyer, Manasseh Carpio, during the fourth and final impeachment hearing against the Vice President. Batangas Representative Jervil Luistro, chair of the Justice Panel, later ruled that the box would form part of the official records of the impeachment proceedings. House members also approved the motion to transmit the sealed records to the Senate should the impeachment case proceed to trial, mga kabida. So, yun po, nagka-interest ito kong mga senador, lalong-lalo na po ito kong si Senator Ping Lacson, mga kabida, na malaman po yung ITR po, ni Vice President Sara Duterte at saka ni Attorney Manscarpio po, na nakapaloob dun ho sa box na yon, mga kabida. Although sinabi po ni dating BIR Commissioner Kim Hinares, na hindi ho basta-basta buksan yon, mga kabida. Kailangan po ng pahintulot, kailangan po ng authority, at saka pangalawa po,
maaari lang po itong buksan kung ito po ay ipinag-utos po mga kabida para sa isang legislative inquiry in aid of legislation. Nothing more, mga kabida. Okay, kaya siguro, napag-isip-isip po ng mga mababatas po mga kabida na yung impeachment proceeding po ay hindi po ito in aid of legislation. Okay, marami hong tumutol po doon, baka naman po ito lang yung maging dahilan po mga kabida na masilat po sila, diyan po sa Korte Suprema. Kasi sigurado po ako mga kabida na kapag binuksan po yon, sangkatutak na petition po, ang aabutin po mga kabida ng House Committee on Justice diyan po sa Korte Suprema po, mga kabida, dahil ho sa paglabag dun ho sa National Internal Revenue Code po, mga kabida. Okay? Ito ngang paglabas po ng bank records po mga kabida, ni Attorney Manscarpio mula sa Anti-Money Laundering Council po, umalma na nga ito hong si Manscarpio, how much more ito hong kanila pong tax records po mga kabida, okay? Nagsampa po ng kaso ito hong si Attorney Manscarpio laban ho sa mga personalidad na involved dito ho sa pag-leak at paglabas po mga kabida ng kanilang mga bank records, okay? Na ginawa po mga kabida ng Anti-Money Laundering Council po, mga kabida po. Okay, siguro pagdating po sa Senado, baka papayagan po 'to, mga kabida po. Okay? Kahit na po wala akong sinabi po doon na exception po mga kabida yung impeachment, Ang sinabi lang po doon sa provision po ng naturang batas, maaari lang po itong buksan at ipakita po mga kabida kung una-una po may approval mula sa presidente po, mga kabida. Pangalawa, okay, kung ito po ay idadaan po mga kabida sa isang inquiry, congressional inquiry in aid of legislation po, mga kabida. Okay? So, ako, wala ho problema po para sa akin, kung bubuksan ito, ng impeachment court. Kasi proper forum yun, mga kabida. Unlike ho dyan sa Committee on Justice, napaka-asiwa po, mga kabida. Dahil ang Committee on Justice, parang fiscal lang po yun eh. Kung meron pong proper forum po, proper venue, para ipakita po yung tax record po ni Vice President Sara Duterte at saka ni Attorney Manscarpio, dun ho sa Senate Impeachment Court, mga kabida. At saka hindi naman po yan pwedeng iwasan eh. Ako, duda po ako pagdating dyan sa Senate Impeachment Court, i-request talaga yan, mga kabida, ng prosecution. Alright? So, maaaring buksan yan, mga kabida. Pero I'm sure, kampante po ito hong si VP Sara po mga kabida at saka si Attorney Manscarpio na wala ho silang nilabag na batas. Okay, hindi ho sila mababahala ho dito, Kasi unang-una po, pinaghahandaan na po nila yon. Yung posibilidad mga kabida na buksan, yung kanila hong mga bank records, yung kanila hong mga tax records, mga kabida, nasa radar na po yan ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manscarpio. Kasi mga lawyers yun mga abogado yan, Alam po nila yung takbo po mga kabida ng impeachment po, So, maaaring in-anticipate na po nila yon, mga kabida. Kaya kung napansin po ninyo, hindi ho nagtatalak si Vice President Sara Duterte, Despite sa obvious at saka perceived po na galaw po ng House Committee on Justice na tila parang nagkaroon na po ng mini trial po mga kabida, doon sa kanila hong impeachment proceeding. Okay, hindi ho nagtatalak si VP Sara wala ho siyang sinabi po, Okay? Tahimik po na gumagalaw yung kanya hong defense team. Kaya nagsampa po sila ng petition po, diyan po sa Korte Suprema mga kabida, dahil sa tingin po nila nilabag na po ng House Committee on Justice yung kanilang discretion. Sumobra na po sila, nag-overreach na po mga kabida itong House Committee on Justice. At nilabag na po ng House Committee on Justice yung karapatan po ng Vice Presidente po mga kabida po. Okay? So, eto, tapos na po dyan sa Committee on Justice. Okay? Bumoto po ang mga miyembro po nito, mga kabida, for probable cause sa botong 53-0. At inaasahan po natin mga kabida na itatakil po ito dyan po sa plenary, mga kabida. At ito po yung aabangan po natin
Okay? Yung botohan po mga kabida, no? Kasi ngayon pa lang meron na pong pambala po, ano? Ito hong mga pro-impeachment lawmakers po, ano? Okay? Meron daw pabuenas po, ano, mga kabida, para sa mga kongresista na buboto ho, ano, in favor sa impeachment po, ano, ni Vice President Sara Duterte. Okay? Mantakin nyo, ha? Meron daw additional po na pondo para ho sa kanilang distrito po mga kabida, no? Kung sakali man po bumoto po sila doon sa impeachment po against Vice President Sara Duterte. Ewan ko po kung ano po ang mangyayari doon ho sa mga hindi ho bumoto po mga kabida, no? Okay? Baka hindi ho sila bigyan po ng pondo, ano, sa kanilang distrito. Kagaya na lang po doon ho sa sinabi po ni Congressman Bong Suntay po mga kabida. Marami na raw na mga kongresista po, ano, na tutol dito sa impeachment against the Vice President, ano, pero hindi lang po sila makapagsalita mga kabida dahil iniipit po sila dito ho sa kanilang pondo. Baka naman po mawala yung kanilang pondo, ano, masakripisyo yung kanilang pondo po mga kabida sa kanilang distrito. Kaya nananahimik na lang po itong mga mababatas na ito, ano. Pero anyway, regardless kung ano man po yung magiging resulta po, ano, sa botohan dyan po sa plenary sa House of Representatives po mga kabida, no? Wala hong bearing yan, ano? Dahil ang pinaka-importante po dito mga kabida, may aakyat po itong articles of impeachment, ano, laban ho sa Vice Presidente dyan po sa Senado, ano. Mas mabuti po na aakyat po sa Senado po mga kabida itong impeachment complaints, ano, against the Vice President, para magkaalaman po mga kabida kung sino po ang nagsasabi po ng totoo at sino po ang nagsisinungaling po, ano, mga kabida. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.